suddenly nagbigay ka ng antibiotic and it's viral, your antibiotic will be detected by the body and you develop some kind of immune reaction. So nagiging immune ka na sa antibiotic na yun. So, kumbaga parang ano ito, Dok, parang bata na pinapalo palagi, konting kasalanan palang pinapalo. So, kapag malaki yung kasalanan niya, ang palo walang epekto. Wala na. Tama, ganon. That is very appropriate example. Plus, Dok, magastos, Dok, di ba? Parang bibili ka ng gamot tapos hindi naman pala para. Ang masama pa, pag bumili siya na ng amoxicillin, isa, dalawa, for 2 days lang, isang inuman lang, which doesn't help at all, no? Wala, kasi it will only even encourage the bacteria to be stronger, kasi wala na siyang, hindi na siya nagre-respond doon sa Antibiotics. Antibiotic eh. Parang nasanay na. Stronger antibiotic to be able to overwhelm or overcome yung bacterial infection when they attack you, no? So, ang advice is kung may ubo and then lumagpas na siguro ng mga 3 or 4 days, maybe it's best that you go see a doctor rather than mag-self-medicate. Tama ka, Dok? Plus siguro, Dok, isipin na lang natin, ang mga doktor yan, 10 taon yan na nag-aral more than even 10 years kung may specialization pa yan. So, kumpara mo naman ang kaalaman mo sa doktor, di ba? Yung doktor ang haba-haba ng pinag-aralan niya. So, I think the best person to consult when it comes to health are doctors. Actually, Dennis, yung ngayon sa mga drugstore, hindi sila basta-basta nagbibigay dapat ng antibiotic. Kasi napaka-stricto na ngayon ng DOH sa FDA na kailangan when you take antibiotic, kailangan prescribe yun. Prescription yun. Prescription, no? Kasi there are pharmacies that ask for prescription. Like for instance, ako minsan sinubukan ko yung mercury, no? In one of the their branches. Bibigyan ako ng amoxicillin. Sa ano siya, hanapan ka ng reseta. Ganun yun. Kasi it becomes dangerous, no? Kasi it becomes dangerous kung ma-abuse siya. Yes, oo. And gano'n na nga nangyayari. Marami tayong mga resistant strain na ordinarily dami pinapatay ng amoxicillin. Ngayon hindi na, wala nang epekto. Wala na epekto. Oo, ayun. So, advice po sa ating mga listeners, iwas po tayo sa antibiotics unless otherwise, doktor ang nagbigay nito. Dok, may isa pang problema niyan, Dok. Marami sa atin, no? Kung, di ba usually ang reseta ay 7 days, di ba? Kapag pangatlong araw na, Dok, tapos maganda ng pakiramdam, hindi na iinom. Oo, ganun nga, yung isang kasambahay namin dito sa amin, no? Ito ng antibiotic ng kanyang dentist. Supposed to be taken for 7 days. Tatlong araw lang, no? Tumaling na yung ngipin. Itigil na niya. So, you should continue it for 7 days. Ito daw sa probinsya nila, Yan ang nakasanayan. Magete, no? Yung mga siguro yung mga health worker, hindi naman siguro lahat gano'n, pero gano'n daw binibigyan ng amoxicillin na iniinom 2 to 3 days lang. Ayan, and that's not really very helpful because kapag ginagawa po natin yan, we are putting the lives of other people in danger. Di ba, Dok? Kasi lumalakas yung mikrobyo sa katawan natin. Paano na lang kung may mahawa tayo? Isang ano pa, Dok, and we're talking about ubo pa lang, no? Ito mga practices natin. May ugali din tayo, Dok, na kapag tayo ay may ubo, we either bumibili ka agad, Dok, ng gamot para sa ubo. Is that a good practice na, ang pagkakaalam ko, Dok, dalawa yung klase ng gamot merong cough suppressant, merong expectorant. So, ang tanong which would you take? Di ba? Sa mga gamot naman sa ubo, okay lang naman yun. Kasi mostly gamot sa ubo, lalo na kung inumin mo lang naman is lagundi, Lagundi, okay. Okay yun. Even yung mga Fuxol, bisoprolol, mga over-the-counter na carbocysteine, you can take them, no? It's safe to take. Walang
yan. Ang problema lang ay yung mga ibang merong codeine, phenylephrine, ano? Pag hypertensive ka at uminom ka ng mga merong phenylephrine, Palpitate ka. pwedeng mag-palpitate, pwedeng tumaas ang blood pressure mo. Yan ang risk. Pero usually, Dok, ang palpitation na yan, tsaka pagtaas ng blood pressure, that is only temporary until such time na mawawala yung epekto ng gamot. Is that correct? Yes, so Prepare more for the future because it's going to be here before you know it. Invest it wisely so that you can retire in style. You're fucked. Take advantage. Invest. Invest as soon as possible. Talk light. Prepare more for the future. Search for pink shop. Prepare more for the future. Click the basket or the video itself. Click this one. Buy, add to cart, or buy now. Easy. Thank you very much.